Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Welcome back na naman sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kalaman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so ang pag-usapan natin mga ka-farmers, mga ka-viewers sa umagang ito, lalo na sa mga baguhan at saka sa mga bago nating subscriber, mga viewers, mga FW na balak na magtatanim po ng ating mga ampalaya, mga talong. So kasi maraming nag-comment na, sir, i-guide mo ako pag uwi ko ha, kasi gusto kong pasukin ang farming. Okay, so ang farming mga ka-farmer, share ko lang po sa inyo, may pera naman lalo na pag magandang presyo. Okay, so ang may share ko sa mga balak magtanim, lalo na sa mga FW natin na sa abroad, sabi nila hihinto na ako sa pagtrabaho, sir, kasi dito kung makakaipon na ako, sapat na siguro ang maipon ko pag uwi ko, pasukin ko ang farming, i-guide mo ako. So kung yes po, then ang may sabay ko lang mga farmers inyo, pag umuwi kayo dito sa ating bansa, alam nyo, pinakamahirap ang ating bansa. Tapos kung pag-usapan natin ang farming, hindi na ibig sabihin na diniscourage ko kayo para hindi kayo mag-farming. Napakahirap po mga ka-farmers. Alam nyo ba kung bakit? Kasi parang napabayaan tayo, di ba? Okay, so yun po ang may share ko po sa inyo. Pag halimbawa pasukin nyo ang farming kasi nagustuhan nyo, dahil ang tatay nyo ay may lupa, tapos may konti kayong alam sa pagtatanim, ang masabi ko lang sa inyo, kung papasukin nyo ang farming, mag-umpisa lang po kayo sa maliit lang na area. Halimbawa mga 1/4 hectare sa talong, 1/4 hectare sa ampalaya. Huwag diretsong malaki mga ka-farmers, kasi hindi mo pa alam ang mga insecticide, fungicide, kung saan o paano gamitin, di ba? Hindi natin alam, no, kung kailan natin sila pwede i-apply. So mas mabuti mag-umpisa sa maliit, para kung sakaling hindi man mag-success, kung malulugi ka konti lang, pero bihirang malugi mga ka-farmers. So pwede niyo naman akong gawing consultant, walang bayad, libre. Basta manood ka lang palagi sa aking YouTube, tapos i-share mo, then magtanong ka, pwede kitang i-guide. Tapos mga ka-farmers, may favor akong hihingin sa inyo, don't skip my ads, kasi kaya kami palaging nagsipag at gumagawa po ng mga content, dahil po may sahod na po tayo dyan mga ka-farmers. Kahit sentabo lang, pag maipon malaki na. Okay, di ba? So masaya ako mga ka-farmers na magbahagi po ng ating kunting kalaman. Hindi naman ako expert ha, pero kita nyo mga ka-farmers, ang ating mga pananim maganda po at nakakatuwa, kasi kahit nabugbog sa mga ulan o sa nakita pa din natin na may harvest tayo. So amazing, kasi marami ang ating harvest. So may talong tayo doon na 3,000 lang kapuno, kapin 3,1, pero nakapag-harvest tayo 1,001 ka kilo, isang harvest lang. Sorry mga ka-farmers. So yun po ang may share ko po sa inyo. So ito na ang ating talong, dami ng sanga. Okay, so yun lang mga ka-farmers ha. Then tapos mga ka-farmers, ang pag-usapan natin ngayon, pangalawa. So sa mga FW natin, yun lang ang masabi ko. Kung may karanasan na kayo sa pagpa-farming, pwede nyo natag isang hektaryang talong, isang hektaryang palaya. Pero pag wala, mag-umpisa lang kayo sa maliliit. Tapos pwede kayo magtanong sa akin, mag-comment o mag-message. Sasagutin ko mga ka-farmers ang inyong mga tanong. Okay, then pangalawa mga ka-farmers na pag-usapan natin, paano gawin ang crop rotation or intercrop. Mas maganda malaman natin mga ka-farmers. Okay, so ito mga ka-farmers, ang ating talong, intercrop tayo ha. Kasi pag rotation mga ka-farmers, halimbawa ito may talong, so pwede ko ito tataniman sa gilid ng pipino, no? Pwede tataniman ng sitaw or okra. Okay, so mga ka-farmers, ang aking ginagawa at intercrop, pagkatapos sa talong, hindi ko na ito tataniman ng kamatis or sili, kasi mga sunilisyo, same lang ang sakit. Kung halimbawa itong talong ko ay nagka-virus na, share ko lang po sa inyo, pagkatapos sa talong, tataniman ko ulit ng talong, yan, lalo pang lumala ang virus. Pagkatapos sa talong na naka-virus, tinaniman ko ng kamatis, ang sakit ng talong at ang sakit sa kamatis, same lang po sila, hanggang sa sili. So mas maganda mag-intercrop tayo ng ibang crops tulad na ng mga cucurbits, no? So yun po mga ka-farmers, kung halimbawa ako'y nagtanim ng ampalaya, pagkatapos pwede sa kamatis, pwede sa talong, pwede sa sili.
Pagkatapos naman sa aking talong, pwede balikan ko ang ampalaya. So ganyan ang mga ka-farmers. Ang purpose po natin, bakit kailangan natin mag-intercrop? Para po ma-control natin ang posibleng pagkalat ng mga virus sa taniman natin. Dahil siguro sa walang tigil natin sa pagtatanim, tapos ang tanim natin ay talong lang, sa sunod talong pa din, sa susunod talong pa din. Ayan, hindi na natin ma-minimize ang mga virus. Lalo na pag mapasukan ang ating area ng mga yellow mosaic disease. Tapos hindi pa natin alam ang mga pwede natin gagamitin dyan. Okay, so sa mga napasukan ng mga virus ang kanilang area o mga taniman, ata lang po. Ang ata ay isa po siyang virus transmitted. Kaya po niya i-regulate ang mga virus na umaatake sa inyong mga tanim. So yun lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang ma-share ko sa inyo kung ang virus ay nandyan na sa taniman nyo. Yan, maganda na ang ating talong na bagong tanim mga ka-farmers, malalapad na ang kanyang dahon. So ulitin ko sa mga OFW na balak ng farming, huwag diretsong malaki, konti lang, konting ampalaya, konting talong. Mas maganda sabayin nyo, magtanim ka ng 500 ka talong, 500 ka ampalaya, 500 na kamatis sa konting yung area. Halimbawa may isa kang hektarya o kalating hektarya, so pwede mga ka-farmers pa konti-konti lang, kasi inaaral mo pa ang sistema sa paggamit ng mga fertilizer. Pero marami naman tayong mga content about sa mga fertilizer guide sa talong, fertilizer guide sa ampalaya. Mas importante mga ka-farmers na alam natin, kasi lamang ang may alam. So hindi ko naman po mga ka-farmers sinasayang ang mga comment ninyo, no? Ina-appreciate ko, tapos nire-replyan ko. Ako po'y marunong magpapasalamat at saka handang mag-share ng kunting kaalaman. Hindi naman ako expert mga ka-farmers, pero ano po mga ka-farmers, nakakatulong na po ang aking kunting kaalaman, no, sa pagpa-farming. Napaganda, nakapag-harvest, tapos sa kunti ko lang area, maraming tao. So ibig sabihin mga ka-farmers, may income. Kunti na, hindi naman malaki, at least meron. Alam mo yung mga ka-farmers, masaya na ako basta matustusan lang ang lahat ng mga pangailangan sa pamilya ko. Okay na, kahit kumikita lang ako sa isang harvest ng tag 2,000, okay na mga ka-farmers, no? Kaysa malugi tayo. Halimbawa, doon mo kinakuha ang agahan, hapunan, tanghalian at saka hapunan, may merienda pa. Tapos yun mga ka-farmers, ang may share ko sa inyo, tapos yun lang ang nakita mo sa isang harvest, o 2 bisis sa linggo, 4,000. May bigas ka, ulam pa, tapos may labis ka. So makaka-save ka pa din ng pera, makakaipon ka pa din. How much more kung malawak ang taniman mo at malaki. So sa atin mga ka-farmers, hindi naman sa pagmamayabang, yung farm namin dito na tinataniman nating gulay, kunti lang po, nasa 3.5. Ang tao ay 12. Imagine na 12. Ang sahod nila sa isang linggo ay nasa 42,000. Hindi pa kasama ang mga pagkain o lahat mga pinglangan, tapos may tanim pa. So siguro ang ubusin namin sa isang linggo kasama sa tanim, kulang na siguro mga 65 hanggang 70,000 every linggo. So sa madaling sinalita, isang buwan nasa 270. So ang 270 mga ka-farmers na buwan-buwan ay ginagasto po dito sa farm. So hindi biro mga ka-farmers ang mag-farming, malaki ang gasto. Tapos pag hindi pa mo pa alam, yan, malulugi ka tuloy. So mas lamang ang may alam. So paano mga ka-farmers? Pag-usapan lang natin palagi, no? Mag-comment na kayo. Hindi ako madamot sa kaalaman. So yung kaalaman ko mga ka-farmers ay para sa akin sapat na po, kasi yun po ang nakapagbago sa aking buhay. Sa pagtatanim, dito ako nakakapundar, dito ako nakakabili ng lupa, dito ako nakapagpatayo ng sariling bahay, dito ako nakakabili ng mga sasakyan, dito din ako nakapagpapaaral sa aking 3 mga anak. So yun po no mga ka-farmers, yun po ang may share ko po sa inyo sa farming. Okay, so ulitin ko sa mga OFW na balak mag-farming, wag mo nang malaki, konti lang, kasi inaaral nyo pa. Tapos gawin nyo akong contact person na mag-guide sa inyo at magtanong kayo. Always ako mga ka-farmers na magbahagi sa inyo, kasi pag malayo tayo sa ating pamilya, araw-araw nami-miss natin sila. Kumusta na kaya si ate, kumusta na kaya si kuya o si misis, nagkasakit ganyan.
So mas maganda mga ka-farmers na palaging na tayong nasa magkasama ang buong pamilya. Kahit mahirap man, at least meron tayong kunting income. So yun lang mga ka-farmers ng mga ka-viewers ang may share ko sa inyo. Kagaya nito, pag may tanim kayo na talong, tapos kita nyo na ang yung talong ay ganito na ang itsura, malalapad na ang dahon. Ayan. Ilang araw na lang ang antayin natin dito. Pwede na tayo din mag-harvest uli. Yan, di ba? Kita ninyo? Dini tayo sa kabila, Yan. So yung mga dahon mga ka-farmers na nakalapat sa mulching parang sunog, tatanggalin natin yan. Normal lang na tatanggalin natin ang mga malapad na mga dahon. So hindi tayo magpo-pruning, no? Hindi tayo nagpo-pruning, kundi lahat ng mga sanga ay nialagain natin. Tanggalin natin yan mga ka-farmers para malinis ang puno. Parang walang taguan sa mga feasting insekto na maatake sa ating tanim. Okay, so yun lang po siguro mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang may share ko po sa inyo sa umagang ito. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers, mga ka-viewers, sa mga bago nating subscriber, sharer at commentator, sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta at palaging pagpanood sa ating mga video. Maraming salamat po, no? Mga ka-farmers, mga ka-viewers, at saka sa ating mga sharer, yung mga nakakagusto sa ating mga content, no? Share nila. So yun po mga ka-farmers, ang mga tao na hindi madamot, no? Kasi hindi nila gusto na sila lang ang matuto, no? Gusto pa din nila na ang ating konting kaalaman ay ma-share pa din sa iba. So salamat po, kasi yun po mga ka-farmers ang simpleng paraan para ang ating video maikalat sa ibang mga OFW o mga farmers na balak pasukin ang farming. So yun na po mga ka-farmers, sana po asa natin nakakatulong po sa inyo yung ginagawa nating content sa umagang ito. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Happy watching, God bless us all. Bye bye.